Ang Divine Comedy ni Dante ay isa sa pinakakilalang akda tungkol sa impyerno. Ngunit ang tanong, gaano nga ba ito kalapit sa aral ng simbahan at ng banal na kasulatan? Totoo ba ang mga larawan ng pagdurusa, parusa at mga bilog ng kasalanan? Tara, tuklasin natin. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated ka sa mga video tungkol sa pananampalataya, misteryo at mga kwento sa kasaysayan ng simbahan. Ang Divine Comedy ay isang tula na isinulat ni Dante Alighieri noong ika-14 na siglo. Nahahati ito sa 3 bahagi, Inferno, Purgatorio, at Paradiso. Sa Inferno, inilarawan ni Dante ang 9 na bilog ng impyerno, bawat isa ay nagpaparusa sa iba't ibang uri ng kasalanan, mula sa pagnanasa hanggang sa pagtataksil. Ang akda ay katang-isip, ngunit ito'y hango sa mga paniniwala ng kanyang panahon. Pinagsama ni Dante ang mga turo ng simbahang Katoliko at ang kanyang personal na pananaw at imahinasyon. Mahalaga ang Divine Comedy sa kasaysayan dahil ito'y naging isa sa mga pinaka-impluwensyal na paglalarawan ng buhay pagkatapos ng kamatayan, at marami sa mga imahe nito ay nanatili sa kaisipan ng tao hanggang ngayon. Hindi lamang ito akdang pampanitikan, kundi isang salamin ng moralidad, pananampalataya at katarungan sa mata ng tao noong gitnang panahon. Dito natin unang nakita ang konsepto ng mga bilog ng impyerno, kung saan ang mga makasalanan ay pinaparusahan ayon sa bigat ng kanilang kasalanan. Ang gabay ni Dante sa kanyang paglalakbay ay si Virgil, isang makatang Romano, at kalaunan ay si Beatrice na kumakatawan sa banal na pag-ibig at biyaya. Bagaman hindi ito literal na aral ng simbahan, marami sa mga tema nito ay sumasalamin sa mga tunay na katuruan ng pananampalatayang Katoliko, lalo na ang ideya ng hustisya ng Diyos. Ayon sa aral ng simbahang Katoliko, ang impyerno ay isang realidad, isang estado ng walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos para sa mga taong namatay sa estado ng mortal na kasalanan. Makikita natin ito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1035. Ang parusang walang hanggan ng impyerno ay nangyayari para sa mga namatay sa kalagayan ng matinding kasalanan na hindi pinagsisihan. Ang impyerno ay hindi simpleng lugar ng pisikal na apoy, kundi mas malalim pa. Ito ay espiritual na paghihiwalay sa Diyos, na siyang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, pag-ibig at liwanag. Hindi rin layunin ng Diyos na itapon ang tao sa impyerno. Sa halip, ito ay bunga ng malayang pasya ng tao na tanggihan ng Diyos kahit hanggang sa huling hininga. Ang mga turo ng simbahan ay malinaw. May hustisya ang Diyos at may epekto ang ating mga desisyon. Ang buhay natin ngayon ang humuhubog sa ating walang hanggang kalalagayan. Sa banal na kasulatan, binanggit ni Jesus ang impyerno bilang isang lugar ng iyakan at pagngangalit ng mga ngipin, Mateo 13:28. Hindi ito simbolo lamang, kundi isang paalala ng tunay na hatol sa kasalanan. Gayunpaman, pinapaalalahanan tayo ng simbahan na ang awa ng Diyos ay higit na dakila kaysa sa kasalanan. Hangga't may buhay, may pag-asa sa kanyang kapatawaran. Ang turo ng simbahan ay balanse. Hindi ito pananakot kundi paalala. May impyerno, ngunit may langit. May hustisya, ngunit may habag. At tayo ang pumipili kung saan tayo patutungo. Bagamat kapwa tinatalakay ng Divine Comedy at ng Biblia ang konsepto ng impyerno, malaki ang pagkakaiba nila sa detalye, istruktura at layunin. Sa akda ni Dante,
Malinaw ang pagkategorisa ng mga kasalanan sa 9 na bilog. May partikular na parusa para sa bawat uri: pagnanasa, kasakiman, galit, at iba pa. Ang layunin ay moral na refleksyon. Sa Biblia, walang detalyadong pagbabalangkas ng impyerno sa ganitong paraan. Ang diin ay nasa espiritual na pagdurusa, ang paglayo sa Diyos, hindi lang pisikal na parusa. Ang impyerno ni Dante ay isang makasining at dramatikong paglalarawan na nilalayong magmulat sa tao sa bigat ng kasalanan. Ngunit hindi ito opisyal na doktrina ng simbahan. Madalas na may elemento ng makata at personal na pananaw si Dante, kabilang dito ang mga historikal at kilalang tao na inilagay niya sa iba't ibang bilog ng impyerno na walang batayan sa banal na kasulatan. Sa kabilang banda, ang turo ng Biblia ay higit na nakasentro sa habag, hustisya, at ang paanyaya ng Diyos na magsisi. Hindi ito basta paghatol kundi paanyayang bumalik sa Kanya. Kaya't dapat nating maunawaan, si Dante ay hindi propeta kundi makata. Ang kanyang likha ay mahalaga sa kultura at pananampalataya, ngunit hindi ito dapat ituring na direktang representasyon ng impyerno ayon sa Biblia. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay ito: ang kasalanan ay may kabayaran, ngunit ang grasya ng Diyos ay palaging bukas sa mga nagsisisi. Mas dapat nating pagtuunan ang pagbabalik loob kaysa sa takot. Ang likhang Dante ay hindi lamang isang katang pampanitikan. Ito ay paanyaya sa bawat isa sa atin na suriin ang ating sarili. Sa kabila ng imahinasyon at talinhaga, may malalim itong mensahe para sa ating pananampalataya. Ang kaniyang paglalarawan sa impyerno ay maaaring maging salamin ng ating spiritual na kalagayan. Ang bawat bilog, bawat parusa, ay sumasalamin sa mga uri ng kasalanan na unti-unting sumisira sa ating kaluluwa. Pinapakita sa atin ni Dante na ang kasalanan, gaano man ito kaliit o kalaki, ay may epekto, hindi lamang sa mundong ito kundi sa ating buhay espiritual. Ito'y hindi dapat baliwalain. Subalit kasabay ng aral ng parusa ay ang paalala na may pag-asa pa. Ang paglalakbay ni Dante sa impyerno ay hindi nagtapos doon. Patuloy ito sa purgatorio at paradiso, simbolo ng pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Ito ang paanyaya sa atin bilang mga Kristiyano. Kilalanin ang ating pagkakasala, magsisi at tahakin ang landas pabalik sa liwanag ng Diyos. Hindi hadlang ang ating pagkakamali kung tayo'y tapat sa pagbabalik loob. Ang impyerno, ayon sa pananampalataya, ay hindi nilikha para sa tao, kundi para sa mga nilalang na tumalikod sa Diyos. Tayo ay binigyan ng malayang loob upang pumili ng kabutihan. Sa bawat araw, tayo ay hinahamon ng Diyos na lumapit sa Kanya. Sa gitna ng mga tukso at kahinaan, mayroon tayong tagapagligtas na laging handang magpatawad at magbigay ng panibagong simula. Ang pinakamahalagang aral, huwag hayaang ang ating kaluluwa ay masadlak sa kadiliman. Gamitin natin ang ating pananampalataya upang mamuhay ng may kabanalan, pag-asa at pagmamahal. Ang akdang Divine Comedy ni Dante ay maaaring hindi bahagi ng doktrina, ngunit nagbibigay ito ng pagkakataon sa bawat isa sa atin na pag-isipan ang kalagayan ng ating kaluluwa. Sa kabila ng katang-isip na imahe, ito'y paalala ng katotohanan ng kasalanan at ang tawag ng Diyos sa kabanalan. Maging inspirasyon sana ito upang mas lalong magsaliksik, manalangin at palalimin ang ating relasyon sa Diyos. Sa huli, ang tunay na layunin ng pananampalataya ay hindi lamang maiwasan ang impyerno, kundi maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buong buhay natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share
at mag-subscribe sa aming channel. I-click din ang bell button para manatiling updated sa mga bagong video tungkol sa pananampalataya, Biblia, at mga misteryong nagpapalalim ng ating pag-unawa sa Diyos. Maraming salamat at naway pagpalain ka ng Panginoon.